We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki sa Abra River sa bahagi ng Bantay, Ilocos Sur. Tutukan sa report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sa halip na isda, isang bangkay ng tao ang nalambat ng isang mangingisda sa Abra River, bahagi ng Barangay Banawang, Bantay, Ilocos Sur. Tumawag ng otoridad ang mangingisda at iniahon ang bangkay. Sabi po dun sa Arichuman, hindi pa po matagal man yung tao na nandun sa ilalim ng bridge kung saan nakita yung bangkay. Walang pagkakilanlan sa bangkay na isang lalaki. Maliban sa suot nitong gray na damit, navy blue na jogging pants at kulay asul na rubber shoes. Tinatayang nasa 5'8" ang taas. Katamtaman ng pangangatawan, may bigote at balbas. As of now, wala pong foul play kinakitaan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Panawagan ng PNP, ipagbigay alam sa kanilang himpilan sakaling may nakakakilala sa lalaki na ngayon nasa isang punerarya sa Bantay. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-viral ang audio recording ng isang university instructor sa Cebu City na pinagagalitan ang kanyang mga estudyante. Sundan sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Bahagi ito ng audio recording ng isang estudyante sa University of Cebu Banilad Campus. Dito nakuhanan ng masasakit at maanghang na salita ng lalaking clinical instructor. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak na kunan ng panig ang universidad pero walang humarap sa news team. Sa post ni University Chancellor Candice Gutianoy, kinundina ng paralan ang ginawa ng instructor at ayon nito, kasuklam-suklam ang ginawa nito. Agad na pinatawan ng preventive suspension ang nasabing instructor. Ipinatawag din ni Gutianoy ang lahat ng guidance counselors sa lahat ng UC campuses para sa isinagawang intervention sa mga bata. Sinuspindi rin ang pamunuan ng mga apektadong klase sa loob ng 1 linggo. Dagdag ng opisyal, inatasan na rin nila ang kanilang legal team na makipag-ugnayan sa mga estudyante para ma-record ang nasabing insidente. Matapos ang pinatawag na meeting sa mga estudyante kahapon, ipinagbigay alam ni Gutianoy na hindi na konektado sa UC ang instructor. Dahil sa bigat na ginawa ng guro, magsasagawa na rin ng sariling investigasyon ang pulisya. Akong i-direct ang akong mga investigator nga ipatanaw ni siya nga sitwasyon. Tanaw na to ug doon na bay kalapasan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakaligtas ang isang umano'y lasing na driver matapos bumaliktad ang minamanehong kotse sa Naga City, Camarines Sur. Nakaalerto si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Luway. Pilit na lumalabas mula sa bumaliktad niyang kotse ang lalaking ito matapos maaksidente sa Naga City, Camarines Sur. Yan o, param dyan. Tuminaob, ayan o. Ayon sa ilang residente sa lugar,
Napansin nila na mabilis ang takbo ng kotse pasado 3:30 ng madaling araw noong Linggo. Bago bumaliktad ang sasakyan, tumama muna umano ang kotse sa tambak ng lupa sa gilid ng kalsada, dahilan para kabigin ito ang manibela. Ang tinampo baga kaya dyan sa lugar na yan, primero mahiwas, then bigla nagsaditan tinampo. So siguro dahil ito nakainom, pagkatapos mag-umagahon na, so talagang baka natungka pa. Wala namang iba pang nadamay sa aksidente, habang ang driver ng kotse agad na nilapatan ng atensyong medikal ng Naga City DRRMO. Ayon sa opisyal ng Barangay San Felipe, accident-prone area ang lugar kung saan bumaliktad ang kotse. Naidulog na rin ng barangay sa DPWH ang problema sa kalsada. However, ang problema da right uboy kaya dahil pa natatapos si pakikipag-ulay duman sa may mga sadiri kandaga. Pero hopefully, ang sabi nindangon niya na taon, may padagos na ang proyektong ito. Iwaway din na, kung manunutaran ta sa irinutan, mga 300 meters, mahiwas na naman. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, ilang bus terminal sa Lawag City, Ilocos Norte naghahanda na sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong papalapit na Semana Santa. Tutukan sa report ni Gab Daluna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pinaghahandaan na ng mga bus company ang pagdagsa ng mga magsisiuwian at papasyal sa Ilocos Norte sa darating na Holy Week. Karamihan sa mga bus terminal, kada oras na ang biyahe. 1:00 ng madaling araw ang first trip at hanggang 11:30 ng gabi ang last trip. Ang pinakamaagang biyahe naman papuntang Cagayan ay 5:30 ng umaga. Walang inaasahang pagtaas ng pamasahe ayon sa mga operator. 1,000 to 1,300 pesos mula NCR hanggang Ilocos Norte. Maaga ring chine-check up ang mga bus para sa seguridad at kaligtasan ng mga pasahero. Nakahanda na lahat ng sasakyan namin. Maganda na mo po, ma'am, kasi lahat ng sasakyan namin, pinagawa namin lahat. Yung mga sirang gulong, pinapalitan namin, yung mga salamin, open na yung mga CCTV namin, napagawa namin lahat. May gwardiya na kami, 2, parang safety yung mga passengers namin. Si Nanay Berlin, maagang lumuwas papuntang Nueva Vizcaya kasama ang kanyang apo upang makaiwas sa dagsa ng mga tao sa susunod na linggo. Ay, ma'am, tanariga to te sumakayan to no dati Holy Week. Kin may sa ma'am ka dati nga rod apo ko. Ag-eskwela, ma'am, nag-absentan ti 1 week. Pero nabayag nga di kami nagbiyahe, ma'am, tatalang man. Nakatakda naman daw magdagdag ng bus kung kakailanganin, lalo na sa biyaheng pagudput, kung saan naghahanda na rin ang mga tourist destination, gaya sa pamosong Saud Beach. Ayon sa ilang resort operator, nagsimula nang dumagsa ang mga bisita tuwing weekend at may reservations na rin sila para sa Holy Week. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga bus terminal sa Ilocos Sur nakahanda na rin kaya para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Yan ang tinutukan live ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ivy? Chris, nakahanda na ang mga bus terminal dito sa Vigan City sa maituturing nilang peak season dahil sa posibleng pagdagsa ng mga pasahero ngayong nalalapit na Semana Santa. Dito sa bus terminal na ito, hindi lang pagdaragdag ng biyahe, kundi nag-hire na rin ng karagdagang bus driver dahil sa inaasahang dami ng pasahero ngayong Semana Santa. Marami na ang nag-advance reservation pero walang taas pasahe ayon sa management. Sa isa namang kumpanya ng bus, mararamdaman daw ang dagsa ng pasahero sa mga manggagaling sa Maynila na uuwi rito sa probinsya. Sa ngayon ay fully booked na umuno ang mga terminal doon. Magkahalong mga turista at uuwing mga residente raw ang mga pasahero. Peak season pero wala raw taas singil sa pasahe. Pagdating naman sa seguridad, maghihigpit raw lalo na sa pagsusuri ng mga bagahe. Chris, payo naman ng management ng mga bus companies dito, maigi na mag-advance reservation na para dun sa mga pasaherong uuwi bago at pagkatapos ng Semana Santa. Yan muna ang latest mula rito sa Vigan City, Ilocos Sur. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga
Mga kapuso, ihanda muli ang sarili mula sa matinding init at alinsangan ngayong araw ng Martes. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan, Bacnotan, La Union at sa Giwan, Eastern Samar. 39 degrees Celsius naman sa San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa, Palawan, Virac, Catanduanes, Rojas, Capiz, Cotabato City at General Santos City. Sa Metro Manila naman, partikular sa Pasay City, maring umabot sa 35 degrees Celsius ang heat index. 35 man o 40 degrees Celsius ang alinsangan ay posible pa rin magdulot ng heat cramps o heat exhaustion sa ilan nating mga kapuso, lalo na sa mga bata, may edad at may comorbidities. Kaya dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang magbilad sa arawan. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ang buong bansa ngayon ng easterlies o ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Ngayong araw, halos buong bansa ang makakaranas ng maayos sa panahon maliban sa ilang lugar na posibleng magkaroon ng light to moderate rains base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Nagkabitak-bitak na ang ilang palayan at maisan sa Opol, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pero ano yung sa panubig sa inyong tanong ng humay? Oo mo rin. Kaya dinhi mo gawas, puno ni siya, dinhi mo gawas siya ng tubig. May kong hoso. Kung dati, puno ng tubig ang maliit na balon ni Tatay Romulo, ngayon ay halos wala na itong laman. Ito pa naman ang pangunahing pinagkukuhanan niya ng tubig para sa kanyang 2 hektaryang sakahan sa sitio Bayog-Bayogan sa barangay Bagukbok sa bayan ng Opol, Misamis Oriental. Ayon kay Tatay Romulo, simula Nobyembre 2023, wala nang naitatalang pag-ulan sa probinsya pero nagtanim pa rin siya ng mais sa pagbabaka sakaling may maani kinalaunan. Tuha lagi ni sir, tukod aning sa hulaw pa ayaw na lisod taon sa itong malungag anang matag-adlaw. Lisdan gin mi anagid. Ayon naman sa Pag-asa 10, kahit pa may inilabas ng La Nina Alert kamakailan lang ang kanilang tanggapan, makakaranas pa rin ang matinding init ng panahon ang malaking bahagi ng Mindanao sa susunod na mga buwan. Nakatakdang talakayin sa regular session ng Sangguniang Bayan ng Pio Duran, Albay ang planong pagdedeklara ng state of calamity sa nasabing lugar. Dahil sa epekto ng El Nino, apektado na nito ang mga palayan sa bayan. Sa 33 na barangay sa bayan, 28 sa mga ito ay may mga napinsalang palayan kung saan 1,565 na magsasaka ang apektado. Samantala, pumalo na sa 82 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan sa sektor ng agrikultura sa bayan. Kaya po talaga na mag-declare kay state of calamity ang samuyang banwa. Ulit ha? Ayaw nga ni Arco yan, dakulo na mga apektadong farmers, siyempre dainak yung mga tubig. Kaya ano pa man dainak kukunan sila ng mga panganap buhay. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Paulo Yap nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, kakaibang putahe ng tinapa ba ang hanap mo? Dahil sa bayan ng Pio Duran, Albay, ibinida ng mga Bicolano chef ang iba't ibang luto sa isinagawang tinapa cooking contest. Kasama sa mga kakaibang luto ang baked tinapa sushi na kahit ang ganda ng plating ay talagang agaw atensyon. Kung masustansyang pagkain naman ang gusto mong kainin, suwak dyan ang tinapa vegetable spring roll. Mayroon ding smoked fish cutlet with Korean sauce na mapapa-only rice ka sa sarap. At kung dessert naman ang hanap mo, hindi riyan magpapahuli ang smoked fish pie. Ang nasabing aktibidad na Tinapa Culinaria ang highlight ng selebrasyon ng Tinapa Festival ng Bayan ngayong taon. Ang tinapa o ang isdang niluto sa pamamagitan ng smoking o pagbilad sa araw ang pangunahing produkto sa naturang bayan. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sugatan ang 28 anyos na lalaki sa Tigaon, Camarines Sur matapos itong saksakin ng lalaking pinagkakautangan nito ng 200 pesos. Ayon sa PNP, nagpapahinga raw ang biktima sa labas ng kanilang bahay nang dumating ang dalaking sospek para singilin ang biktima sa utang nito. Matagal na raw siyang sinisingil sa utang.
At nang hindi pa rin makapagbayad, sinaksak na ito ng sospek na agad tumakas matapos ang krimen. Nagtamo ng saksak sa likod ang biktima at kasalukuyang nagpapagaling sa kanilang bahay. Patuloy namang pinaghahanap ng PNP ang sospek na naharap sa kasong attempted murder. Pagka nautang tayo sa mga kaibigan natin, ito natin yung safe para huwag tayong sa mga ganito. Patay ang isang 33 anyos na pulis nang makita sa loob ng palikuran ng kanilang tindahan sa Talisay City, Cebu. Sa investigasyon, napag-alaman na nakikipag-inuman ang pulis sa kanyang mga pinsan at kaibigan bago natagpo ang patay. Habang nakikipag-inuman, pinaglaruan daw niya ang kanyang service firearm. Pumasok din daw siya sa palikuran, dala ang baril at doon umalingaw-ngaw ang isang putok. Tama ng balas sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo ang tinamo ng pulis. Isa sa mga tinitingnang anggulo ng pulisya ay posibleng nabaril ng biktima ang kanyang sarili dala ng kalasingan. Inirekomenda ng pulisya na isailalim sa autopsy ang bangkay. Ang iyang igagaw nga, siguro tuo itong walay bala. Nag-ingom pa rin, hindi nimbot to. Kay ang ihargid ni firearm po, wala ibang Usa lang po gabot to. Ipaubos pa kanyapon sa paraffin gas ng kuan kaya para pagpun na siya. Yes. Patay naman ang grade 12 student matapos na matuklaw ng kobra nitong Sabado sa barangay Crispina, Bana, Ilocos Norte. Ayon sa kanyang nanay, natuklaw ang biktima habang nagbibihis sa kanyang kwarto. Pero sa halip na isugod sa ospital, dinala raw ito sa albularyo para magpatandok. Hiniwa raw ang balat nito para lumabas ang kamandag at pinakain pa ng halamang tawa-tawa. Pero mabilis daw na nanghina ang biktima at nawala ng malay. Dito na siya itinakbo sa ospital kung saan siya binawian ng buhay. 2 kobra ang napatay sa kanilang bahay na mahigit 1 metro ang haba. Balak naman daw ng pamilya na lumipat na ng matitirhan matapos sa madiskubre ang mga butas sa paligid ng kanilang bahay. Mahigit 1 linggo bago ang paggunita ng Semana Santa, ipinag-utos na ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago ang pagpapatupad ng full manpower sa lahat ng pantalan sa bansa bilang paghahanda sa inaasahang buhos ng mga magtatawid dagat. Ibig sabihin, ang lahat ng nasa frontline service ay maging alerto para makapagbigay serbisyo sa libu-libong mga pasahero. Mahigit 2 milyong pasahero ang inaasahang dadagsa sa iba't ibang pantalan sa buong bansa sa nalalapit na Holy Week na uuwi sa kani-kanilang probinsya. Mas malaki ang bilang na ito kumpara sa 1.8 milyon na bilang ng pasahero noong nakaraang taon. Sa Batangas Port, pinalawak pa ang passenger terminal building. Mula sa dating 2,500 passenger capacity, mahigit 5,000 na ang capacity nito ngayon. Nagpaalala ang PPA sa mga magtatawid dagat na planuhin ng mas maaga ang kanilang pagbiyahe. Samantala, buo ang loob ni Perpetual Junior Altas head coach Job Cleopas na makakabawi sila sa Game 2 ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals. Ito'y matapos silang talunin ng Letran Squire sa Game 1. Dikit ang laban sa simula pero umalagwa ang defending champion sa third quarter. Ito ang unang beses na maglalaro ang Perpetual Junior Altas sa Finals. Habang pang-14 na championship game na ito ng Letran Squires. Kaya sa darating na Miyerkules, bukas po yan, Game 2, ready na ang dalawang kupunan. Dala ang kanya-kanyang motibasyon para manalo. Saksihan ng Finals, Game 2 ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Championship. Nagaganapin sa PhilOil Eco Oil Center San Juan. Bukas, alas 2:30 ng hapon, live sa GTV. Mapapanood naman via live stream ang Battle for Third ng San Sebastian Staglets at Mapua Red Robins at ang individual awards ceremony kung saan tatanghalin ang most valuable player ng torneo. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sa kahabaan ng Bacara Highway sa Ilocos Norte, makikita sa video ang paparating na elf truck na gumilid muna bago tangkang pumihit sa kalsada.
Sakto namang paparating ang isang motorsiklo na dire-diretsong bumangga sa driver's side ng truck. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider ng motorsiklo at napaupo sa kalsada. Buti na lamang daw at may suot itong helmet at walang ibang sasakyan na paparating na mangyari ang aksidente. Nag-usap na raw ang driver ng elf truck at motorsiklo para mag-areglo. Patay ang isang lalaki ng pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa barangay Villa Anita, Iloilo City proper. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Dapat mapalat yun, sa totoo lang yun. Magdamo na pala, bata ko pa ba? Hindi pa rin makapaniwala si alias Mary na huli na nilang pagkikita noong linggo ng umaga ng kanyang anak na si alias Inchik. Dahil linggo ng gabi, pinagbabaril ng riding in tandem suspects ang biktima habang nakaupo sa labas ng isang tindahan sa barangay Villa Anita City proper. Walang maisip na posibleng dahilan ng pamilya at mga kapitbahay dahil mabait ang pagkakakilala nila sa biktima. Wala kang ginawa ako sa bata ko, wala ginayagan niya na magkamong na tao. Idamo, nagkaperwisyo gani. Base sa investigasyon ng pulisya, bigla na lang lumapit ang mga sospek sa biktima at sa kasama nito. Tinanong daw ito kung kilala niya ang isang alias Jimuel. Ilang minuto lang ang lumipas, bigla na lang itong pinagbabaril ng 3 beses. Posibleng napagkamalan lang ang biktima ayon sa pulisya. Sa illegal drugs, wala ni sayang, but ang iyang brother, so daw mo na sa may record. So, kinalan daw sir, posibleng nasa lansya? Wala naman ang tanan nga posible nga matabo ginalantaw man naton kay base bilat ang brother ya which is involved sa illegal drugs base man kasi may possibility. Isa pa sa mga motibo na tinitingnan ay love triangle dahil ang live-in partner ngayon ng biktima ay may karelasyon din noon na isang lalaki na kasalukuyang nakakulong. Posible din na may koneksyon sa pustahan sa basketball ang krimen. Ginalantaw naton sa basketball or sa iba na sang iyang live-in partner. Patuloy pang pinaghahanap ng pulisya ang mga sospek. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang 2 sa 3 sospek sa pamamaril sa radio broadcaster na si Juan Humalon o DJ Johnny Walker. Nakilala ang mga nahuling sospek na si Boboy Bongkawel at pinsan niyang si Renante Bongkawel na ngayon ay nasa kustodiya na ng Misamis Occidental Police Provincial Office. Wala pa silang pahayag. Patuloy ang manhunt operation ng kapulisan sa gunman na si Julito Magumpit. Malaking tulong daw ang aabot sa 3.7 million pesos na pabuya ng Misamis Occidental LGU, Presidential Task Force on Media Security at Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pagkakadakip sa mga sospek. Pinagbabaril habang nagla-livestream ng kanyang programa sa loob ng kanyang bahay sa Calamba, Misamis Occidental ang biktima noong November 5, 2023. Mga naglalakihang karosa ibinida sa Grand Float Parade ng Taal El Pasubat Festival. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Pambungad sa masayang selebrasyon ng El Pasubat Festival 2024 sa Taal, Batangas, ang karosang dinekorasyon na ng malaking suman, balisong at mga panutya. Nasa 11 float ang nagbigay buhay sa kalsada ng tinaguriang Heritage Town. Makukulay ang costume ng mga kalahok sa street dancing mula sa iba't ibang eskwelahan. Pinaghirapan po namin to para din po manalo kami kasi first time na po namin sumali. Magbigay po ng kasiyahan and inspirasyon sa ibang mga bata. Inihataw pang lalo ang performance sa court dance competition. Sabay sa masayang selebrasyon ng mga Taalenyo ay ang pagdiriwang din ng 451st founding anniversary ng bayan. Dito kasi po mula na po ng pandemya, bumalik po ulit yung saya ng bayan ng Taal. Ang El Pasubat mula sa pinagsama-samang produkto ng empanada, longganisa, panutya, suman, balisong, barong Tagalog at ang pamosong tapa. Wala mang white sand sa bayan, bentahe raw nila ang kultura, pagkain at kasaysayan. Ang pinagmamalaki natin yung mga old houses at saka mga pagkain kakaning Taal, tatak Taal. Talagang sa Taal matatagpuan. Nakatulong daw ang mga nagsusulputang establishmento sa bayan para mapalakas ang komersyo ng hindi na isasaalang-alang ang pagpepreserba ng tradisyon. Higit 6,000 katao ang nakisaya sa selebrasyon mula sa loob at labas ng bayan. Mas kaabang-abang pa raw ang El Pasubat sa susunod na taon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog,
Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang kapuso artists ang naghatid saya sa Paniki Fiesta 2024. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa 312th founding anniversary at Fiesta ng Bayan ng Paniki, highlight ang pagrampa ng mga naggagandahang kandidata sa Miss Paniki 2024 Coronation Night. Mas nagpaniningning sa gabi ang mga kapuso artist. Isang nakakakilig na serenade ang handog ni kapuso artist Yasser Marta sa mga kandidata. Amazing musical performance naman mula kay kapuso actor Dion Ignacio ang nagpawaw sa crowd. Nagsilbing judge si Miss Universe Philippines 2021 and sparkle artist Bea Gomez. Host ng programa sina Miss Universe Philippines 2020 and TikTok Lock host Rabia Mateo at kapuso actor Rocco Nasino. May mensahe naman si Rabia at Bea para sa lahat ng kandidata at kababaihan sa pagdiriwang ng Women's Month. Huwag kayong matakot mangarap regardless of your age or kung saan man kayo ngayon sa buhay. Dahil yung buhay, it's a learning journey. I'm very proud of you for doing your best for Miss Paniki 2024 and I'm hoping to see you soon in your regional pageant and hopefully in the nationals very soon. Nakisaya rin sa The Paniki Fiesta Grand Parade sila sparkle artist Martin Del Rosario, Shaira Diaz at Josh Ford sakay ang GMA Regional TV Float. Sobrang saya, daming tao. Sobrang daming tao, nagulat nga ako. Bakit talaga nasa labas? Ang haba ng pila ng mga tao dito, nag-aabang talaga sa atin, no? Happy Fiesta Paniki! Masayang gabi ang pinagsaluhan ng mga Panikenyan sa variety show with kapuso actresses Lian Valentin at Andrea Torres na bigay todo sa kanilang all-out performances. Si Lian, ibinahagi pa ang kanyang childhood sa Tarlac. And childhood ko talaga actually, dito nangyari sa Tarlac. So, sobrang nostalgic lang. Every time na pupunta ako, kahit saan dito sa Tarlac. Alam niyo, ang tagal ko nang hindi nakabisita ng Tarlac. And ang sarap naman ng feeling na talagang welcome na welcome kami dito. Summer vibes is on sa pakikisaya ni Rocco Nasino sa Liga ng mga Barangay Congress na dinaluhan ng mga opisyal ng barangay mula sa Tarlac City. Entertaining song numbers ang handog ni Rocco para sa mga dumalong barangay officials mula sa lungsod ng Tarlac. Ginanap ang aktibidad sa Subic, Zambales. Ang masasabi ko talaga, mga Tarlaceños ay full-blooded kapusos talaga. Nakakatuwa at alam mo, mainit yung pagtanggap sa akin. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakaminit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.